Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, mag-share ako sa inyo ng mga some tips and reminders kung pupunta kayo ng Hong Kong and Macau. So itong mga tips na to, ito yung based on experience and sa mga nababasa ko na din bago kami pumunta ng Hong Kong. So let's start! So for tip number 1 is complete all your documents, especially para kay IO. So, itong tip na to, hindi lang siya every time na pupunta kayo ng Hong Kong. Ito is ginagawa na talaga to kapag mag-out of the country tayo. So, syempre, para din makasure tayo na talagang papalagpasin tayo ni IO, di ba? Or papayagan niya tayong lumabas na bansa natin. So, ano-ano nga ba yung mga requirements na yon? Gagawa ako ng separate vlog for that. And then, syempre, mga usual na tinatanong ni IO. So, for number 2 is, pag magbubuk kayo ng hotel, make sure nyo na 24 hours nag-a-accept yung reception. Especially kung ang flight nyo is gabi, gaya sa case namin, nakarating kami ng Hong Kong ng around 9:30 p.m. and then sa hotel namin na 11 p.m. na. So, ayun, chinek namin din siya kung nag-a-accept ba sila 24 hours para din ma-make sure namin na may tutulugan kami ng gabi na yun, diba? So, depende yan sa case nyo. Lalo na yung mga piso fare, yung mga murang flight. Usually, diba, gabi talaga yung nakukuha nating flight kapag ganyan eh. So, ayan yung isa nyo tatandaan na kapag magbubook kayo ng hotel, kung nag-accept siya ng 24 hours. Pero kung umaga naman yung flight nyo, ayan, okay lang naman kahit hindi nyo na siya i-check. So, for number 3 is regarding sa Octopus card. Itong Octopus card, kailangan ba natin talaga siya or hindi? For me, it is essential kapag pupunta tayo ng Hong Kong. Pwede rin namang hindi, kaso nga lang, mas maganda kung meron. Bakit ko nasabi na pwedeng hindi? Kasi sa mga train and bus, nag-a-accept naman po sila ng cash. And then sa train, yung single entry lang, sa bus is cash. Kaso nga lang dito, hindi po sila nag-a-accept ng sukli, especially sa bus. Kumbaga, kung magkano yung exact money na binigay mo, wala na siyang sukli. So, keep the change, diba? So, para mas makatipid tayo, mas maganda kung gagamit tayo ng Octopus card kasi kung magkano talaga yung exact fare, mababawas talaga yun sa Octopus card natin. And then, sa pag-book pala ng Octopus card, sa case namin, nag-book kami sa Klook and ang nangyari, hindi namin na double check na hanggang 8 p.m. lang pala bukas yung Klook sa airport, kaya nagkamali kami doon. So, 9:30 na kami dumating, diba? Pero nakuha pa din namin siya kasi nga, nag-book kami ng maghahatid sa amin from airport to hotel and then napakiusapan namin sila na kung po pwede, sila yung mag-claim nung Octopus card namin. And isa din sa pagkakamali namin regarding sa Octopus card is hindi namin alam na meron palang pang senior and pang kids sa Octopus card. So, ayun yung dapat magiging fare nila sa lahat is half lang dapat. So, dapat may discount sila. Pero ang nabili kasi namin sa Klook is lahat adult. So, sayang yun kasi may dalawang senior kami and then isang kid. So, sayang yung naging fare nila doon. Sa Klook kasi, puro adult lang yung meron sila. So, kung may kasama kayong senior and then bata, mas maganda kung bumili na lang kayo sa airport mismo. And then next is yung pagpapapalit ng pera from peso to HKD. So, dito, mas maire-recommend ko sa inyo na kung gagamit kayo ng GoTime. Yung GoTime kasi guys, is real time kung ano yung exchange rate talaga that time, ayun yung ibibigay sa'yo ni GoTime once na nag-withdraw ka sa kanila. And then, wala din siya transaction fee or withdrawal fee. Wala siyang any additional fee. Halimbawa, kung mag-withdraw ka ng 4,000 HKD, so kung magkano yung exchange rate that time, yun din yung mababawa sa GoTime mo in peso. Kasi dito, nagtingin-tingin kami sa Chungking Mansion, sa ibang money changer, and talagang GoTime yung pinakamura. And then sa ibang bangko, like kasama namin sa BDO sila nag-withdraw, yung rate medyo mas mataas, tapos meron pa siyang transaction fee. So, sayang din naman yung transaction fee, diba? So, mas maganda kung gagamit kayo ng GoTime. And saan nga ba nakaka-withdraw using GoTime? Sa case namin, nakapag-withdraw kami sa airport mismo, sa Hong Kong airport mismo, and then dun sa train nung pagkagaling namin na Ocean Park. Next is, always check the weather sa Hong Kong bago kayo pumunta. So, sa case namin, pumunta kami doon ng September 16 to 21, and ang panahon doon is sobrang init. Sobrang init talaga. So, i-check nyo yun kung ano ba yung weather ng araw ng punta nyo doon para at least makapag-ready kayo kung ano bang outfit yung kailangan nyo dalhin. And then, ano ba yung mga kailangan nyo bitbitin, like kapag mainit, kailangan nyo talaga ng
payong, ng ifan. Kasi yun yung talagang essential kapag sobrang init doon. And then kapag kataglamig naman is, syempre, kailangan nyo naka-coat or kunyari jacket lang. Depende kung ano yung weather na doon sa Hong Kong. Share ko na din kasi nung 1 week before nung alis namin is sobrang maulan sa Hong Kong noon and may bagyo. So nakakita ko sa Facebook na yung ibang nag-i-stay sa Hong Kong, isang nangyari sa kanila, hindi sila nakapag-tour. So staycation ang ganap nila, diba? So buti na lang pinalad tayo na kahit mainit, ayun, at least nalibot natin yung Hong Kong. Dito sa Hong Kong, ang best time na pumunta talaga is November to February. Ayan yung time na malamig dyan, so hindi kayo maglalapot. Mas mag-e-enjoy kayo sa paglalakad sa Hong Kong. And then next is bring comfy shoes. So bakit ko nasabi yun? Kasi dito sa Hong Kong, sobrang daming lakaran ang gagawin nyo, guys. So, talaga mananakit ang mga kasukasuhan nyo dyan. Ayan, kasi talagang mas maraming lakad, lalo na kahit sasakay kayo sa mga train, yun, pag mag-exit kayo sa train, lakad na naman, ganyan. So, maraming lakaran talaga siya, guys. So, mapapagod at mapapagod kayo dito. But, ang importante is enjoy the moment lang. So, yung pagod na yan, kaya natin yan ipahinga habang nandito tayo sa Pilipinas. So, kaya mas maganda kung magdadala kayo ng comfy shoes para panglaban sa mahabang lakaran sa Hong Kong. At kung gusto nyo na may magandang picture sa arc ng Disneyland at pati na din dun sa train, gawin nyo yung ginawa namin. Ano ba yung ginawa namin? Pumunta kami ng maaga sa Disneyland, siguro around 9 a.m. Nandun na kami, and ang bukas niya is 10:30 a.m. Noong time na yun, pagsakay namin ng Disney train, syempre pupunta yun sa Disneyland, diba? And then, di muna kami bumaba. So, pabalik, wala kaming kasamang tao. So, na-solo namin yung train. Kaya ang ginawa namin doon, ayun yung best time na makapag-picture-picture ka at parang feeling mo na solo mo yung Disney train. And then, bumalik ulit kami sa Disneyland. And pagdating namin sa Disneyland, mga around 9 a.m., ganun, wala pa siya masyadong tao, hindi pa siya super crowded. Ang magkakaroon kayo ng chance na makapagpa-picture doon sa arc ng wala masyadong tao. And then may nababasa ako sa Facebook na meron ding arc dun sa papunta sa hotel ng Disneyland. Doon wala daw talagang tao. So hindi namin siya nagawa, hindi namin siya nalibot. So pwede nyo siyang itry para as in talagang solo-solo nyo yung arc ng Disneyland. Next is tips when shopping in Hong Kong. So saan nga ba yung murang bilihan ng mga souvenir and pasalubong sa Hong Kong? Based sa nababasa namin, ang mura talaga is sa Mong Kok or Ladies Market. Dito is para siyang Divisoria style ng Pilipinas. Pwede kayo makipagtawaran, kaso pag nakipagtawaran kayo, make sure nyo na bibili nyo na siya kasi minsan may matatapat sa inyo na masungit or talagang pag hindi nyo binili yung tinawaran nyo na gamit, isahabulin talaga kayo. So may nababasa akong ganun. Pero ang gawin nyo, para talaga makahanap kayo ng mas mura, mag-ikot-ikot kayo, then magtanong-tanong lang muna kayo, wag kayo makipagtawaran. Tanong-tanong lang magkano yung presyo kasi talaga makakahanap kayo ng pinakamurang souvenir and then pwede nyo pa siyang tawaran, di ba? Kasi sa case namin, natakot kami magtanong ng mga presyo dahil nga sa nababasa namin na talaga masusungit daw yung mga tindera doon na kapag tanong ka sa kanila, required ka na daw bumili, ganun. So, natakot kami doon. Pero, iba naman doon, mababait naman sila, hindi naman sila ganun ka-warfree. So, ano lang guys, gawin nyo, magtanong-tanong lang kayo, then pag nakahanap na kayo ng pinakamura talaga, doon na kayo sa kanila makipagtawaran. Next guys, kung pupunta kayo sa mga tourist spot na may mga entrance, much better kung i-check nyo siya sa Klook kung available ba siya. Kasi guys, mas mura talaga sa Klook compared dun sa Hong Kong mismo. Ayun yung na-observe ko nung nagpunta kami doon. And then, ang kagandahan kapag nag-book ka na sa Klook is hindi mo na kailangan pumila ulit para bumili ng ticket kasi may separate line para sa mga nag-purchase via Klook. Sa case nga namin, nung time na nagpunta kami doon, sa Klook meron silang promo na 1 purchase is equals to 1 HK goodies. Kaya, ang nangyari, di ba, madami kaming Hong Kong goodies. So, panoorin nyo yung vlog namin na Hong Kong na makikita nyo kung gaano kadami yung HK goodies na nakuha namin sa Hong Kong. And then next guys, kung magsa-side trip kayo sa Macau, mas maganda kung kukuha kayo ng tour guide. Kasi dito sa Macau is, ang napansin ko, hindi siya katulad na Hong Kong na madali yung transportation, like may MTR, ganun. Parang sa Macau, wala nga siya. And then yung bus, parang bihira, ganun. Tapos more on taxi. And then ang mahirap doon, mostly talaga sa kanila is hindi marunong sa English. So, meron tayong language barrier pagdating dyan. And syempre, kung one day lang naman kayo doon,
doon, kung saglit lang kayo, at least masusulit nyo yung Macau kasi marami kayong mapupuntahan dahil may tour guide na nga kayo. Pero kung gusto nyo naman na magstay doon, mahal nga lang yung mga hotel nila kasi nag-check kami noon. Dapat talaga 2 days, 1 night kami sa Macau, no? Kasi sobrang mahal ng hotel. And kaya naman siya libutin ng 1 day, kaso nga lang, bitin kasi nga, sobrang ganda talaga ng Macau. Kung pupunta kayo ng Hong Kong, guys, at may time pa naman kayo, try to visit Macau. Sobrang ganda talaga doon. Parang wala ka sa Asia. Para ka nasa Europe, America, ganon. Lastly is ito sa luggage. Pag-usapan natin yung about sa luggage. So, dapat bago kayo pumunta ng airport, na double check nyo na yung luggage nyo, kung pasok ba siya sa check-in baggage nyo na 20 kg, yung hand carry nyo kung pasok ba sa 7 kg na free. Kasi mahigpit din po sila pagdating dito. Sa case namin, ang nangyari, kala kasi namin pwede yung dalawang baggage and then iti-take mo siya and then pwede mo siyang pagsamahin as 20 kg din. Okay na siya. Yung pala hindi. Yung 20 kg na yon, 1 baggage lang yon. So, kung 10 kilo lang yung baggage mo, wala na. Yun na yun. So, dapat i-double check nyo din siya kung ano ba yung mga rules and regulation nila dito. Kasi iba talaga yung mga airlines dito sa Hong Kong. Hindi siya katulad doon sa Pilipinas na kahit pa paano pinagbibigyan tayo or medyo maluwag. Dito talagang mahigpit talaga sila. So, ang nangyari sa amin, napagastos yung kasama namin sa check-in baggage ng around 700 HKD. Parang ganun. So, patak siya ng 5,000 pesos. O, di ba sayang din yun. So, mas maganda talaga kung i-double check natin na kung pasok ba yung mga baggage natin dun sa binook natin na check-in baggage lang. Tapos yung mga hand carry natin, make sure natin na pasok din dun sa 7 kilograms. Dito naman, parang bibigay naman sila kahit at least mga 7 point something, gano'n. So, sa amin naman kasi hindi na chinek yun eh. Yung check-in baggage lang talaga yung chinek sa amin. So, that's all guys. Sana nakatulong tong video na to or makatulong to sa inyong Hong Kong and Macau tour. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please like, share, and subscribe naman kayo sa aming channel. So, if you have any comments, questions, comment lang kayo dyan guys. Nagre-reply ako. And kung mahaba yung magiging kailangan sagot, pwede natin gawa ng separate vlog yan. So, that's all guys. Thank you for watching. Bye!